Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Sister Marlene. And Good evening, Sister Mayan. Good evening sa inyo lahat. Yes, good. Sa lahat ng mga radio listeners natin sa programang ito, magandang gabi sa inyong lahat. So, ang ating programa po ngayon, it is the second Sunday in Ordinary Time. Actually, today is, date check man tayo, January 19, Apo Tata. And our theme will be the celebration of marriage. Because our gospel for today, dagiti na panakinisa Tata, when nag-pay attention tayo, it is regarding the wedding at Cana. Gagayem kan kakabsat iti In Jesus, Mary, and Joseph. You can hear it over the radio every 6 p.m. on Sundays on DZWT. At pwede rin po ninyong mapanood ito sa aming YouTube at saka Facebook channels ng community. Search nyo lang po ang Sacred Heart Community Baguio. At ang ating center po ay matatagpuan sa basement ng Sangkabanihan Building dito po sa Baguio Cathedral Compound. At kung may mga prayer request po kayo, pwede nyo pong i-text sa 0945-5093-265. And so, brothers and sisters, bago tayo nga umpisahan daytoy nga nga giin istorya tungkol sa gospel tayo Tata, let's have a short prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, thank you for this day and thank you for all the graces that you have poured upon us and our families. Thank you for the gift of the Holy Spirit and the unity they bring. Help us to use our gifts for the good of all. Transform our hearts and guide us to trust in you. May we follow Mary's example of faith and intercession. All this, Father, in the mighty name of Jesus our Lord. Amen. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good. Kakabsat, in time man kantahan dito nga sonata, and please sing with us. I know you have been hearing this song, andun tayo nga kantaan dito, and just sing for us because it is a great day and we have to express our joy, our gladness to the Lord our Creator. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of Thee
sweet, I will be glad, I will be glad in the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Praise you, Lord, glorify your name. Hallelujah. Glorify praise and glorify your name. Thank you, Lord. Pagkinaman ka mo ang pagkakit. Praise Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify your name. Praise you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Kas kunagtatay kakabsat, our gospel is may panggup na ito iti kasar jay
Cana niya in Galilee. So our gospel will be taken from the Gospel of John, St. John, chapter 2. Tayo mandanggan, iti English, Sister Marlene. The Gospel of the Lord from John, chapter 2, verses 1 to 11. The wedding at Cana. There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for the Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one, but you have kept the good wine until now." Jesus did this at the beginning of his signs at Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Tayo mamadanggan iti Tagalog, Sister Maya. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. Naruroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inaanyayahan din sa kasalan. Nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Wala na silang alak." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ginang, ano ang kinalaman ng bagay na ito sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating." Sinabi ng kanyang ina sa mga tagapaglingkod, "Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo." Mayroon doong 6 na tapayang bato na nakalagay alinsunod sa pagdadalisay ng mga Hudyo. Ang bawat isa ay maaaring maglaman ng humigit kumulang sa 100 litrong tubig. Sinabi ni Jesus sa mga tagapaglingkod, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, "Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Kanilang dinala ito. Natikman ng namamahala ng handaan ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggagaling, ngunit alam ng mga tagapaglingkod na sumalok ng tubig. Dahil dito tinawag ng namamahala ng kapistahan ang lalaking ikinasal. Sinabi niya sa kanya, "Unang inihain ng bawat tao ang mabuting alak. Ang mababang uri ay inihain kapag marami na silang nainom. Ngunit itinabi mo ang mabuting alak hanggang ngayon." Ang pasimulang ito ng mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea at nahayag ang kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang mga alagad ay sumasampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tay mamadanggan iti Ilocano kakabsat. Tiboda ijay Cana. Kalpasan ti duangal daw, at ijay Buda ijay Cana. May nga ili iti Galilea, ada sa jay ti inha ni Jesus, ket naawis met ni Jesus kan dagiti adalan na.
Idi naibusan ti arak, kinunati ina ni Jesus kankwana. Naibusan dan ti arak. Babae, insungbat ni Jesus. Saan ang masapol nga ibagam ti aramidek? Saan pa'y adimteng ti oras ko? Kinuna ti ina ni Jesus kadagiti agserserbi. Aramiden yu ti anyaman nga ibagana kada kayo. Adalag alagaden dagiti Hudyo, maipapan iti panagbug. Ada alagaden dagiti Hudyo, maipapan iti panagbuggo. Isut gapuna nga addan innem nga burnay sadyay nga aglaon iti tunggal maysa iti agarup sa gasot a litro. Punmunyo dagiti burnay iti danum kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi. Pinunuda nga rod iti dagiti burnay. Ita kinunana kadakwada. Tumako kayo ket ipanyo iti agaywan iti padaya. Ket kasta inaramid dagiti agserserbi. Idi naramanan iti agaywan ti danum ang nagbalin nga arak, inayaban na tinubyo. Saan na nga amo tinagapuan ti arak. Nupay amo dagiti agserserbi, ta isuda ti timako iti danum. Kinuna iti nobyo. Kinunana iti nobyo. Ugali dagiti tattao nga ipasango nga umuna ti kaimasan nga arak. Sadan to ipasango ti ordinaryo nga arak. No adun tinainom dagiti sangaili. Ngem sika, inyud udim nga impasango ti kaimasan nga arak. Inaramid ni Jesus daytoy, kumuna ang milagro ijay kana, may sangaili ti Galilea, impakita na iti dayag na sa jay, ket namati kenkwana, dagiti adalan na. Ti Ebanghelyo ti Apo, Dayaw mapapait ang kao Kristo. Ayan, ang ganda ng ating kagayom yan kakabsat. You know, ang aking mga kasama dito ngayon ay mga family and life ministers ng diocese. So, Tayo, di ba? So, tumutulong kami or sa mga parishes namin, kung saan man parish kami, kung na magbigay ng mga pre-K na ganyan. Sa mga ikakasal sa mga parokya, no? Or kahit binyag. Yan. So, sana ikakasal lang. Minsan tinatanong nila, bakit pre-K na? Ano yun? Kaya, tamang-tama itong gospel na ang Cana kasi is a place in Israel sa panahon ni Jesus. Na doon, yung first na naganap yung first miracle during a wedding feast. Yan. Kaya tinawag din yung mga pag nag-prepare ng mga ikakasal, pre-Cana. Cana. Coming from the place named. So at sa pre-Cana, sa Cana na to, dito natin ang ganda ng story, di ba? Kasi ang dami nating pwedeng pag-usapan actually sa gospel reading na to. Una, di ba, dito ginawa ni Jesus yung kanyang first miracle. So, ibig sabihin, yung pag-attend ni Jesus at ni Mary at ng kanyang mga apostles sa wedding feast na to, ibig sabihin, for him, he is giving a very important, parang sinasabi niya na ang kasal ay importante, di ba? Ang kasal ay sagrado. It is in the design of God, no? Ang kasal ay dito niya actually in-institute na ang kasal ay isang sakramento. Tama ba yan, Sister Mary? Yes. As a design, kasi akala natin na ang kasal would, kasi mayroong civil wedding, may church wedding na tao ang nag-start niyan. But actually, ang author of marriage is God Himself. Siya ang nagsimula. Talagang ang marriage ay galing sa Kanya. Kaya nga, since siya ang ang author ng marriage, ganun,
walang karapatan ang tao na baguhin kung ano yung gusto niya na yun. For example, na yung mga faithfulness, yung hindi maghihiwalay, yan. Diba? Yun ang... Kaya nga doon sa words ni Mother Mary, na sabi niya, do whatever He tells you. Anong sinabi ni Lord tungkol sa marriage? That a man must leave his mother and father and be one with his wife. And being one, hindi dapat maghiwalay. Kaya kung anong pinagsama ni Lord, hindi pwedeng paghiwalayin. Yun ang words niya. Kaya yun ang turo niya na sinasabi ni Mother Mary, dapat sundin yun kasi yun ang sabi niya. Oo. No? Kasi ito yung first nga na miracle ni Jesus. Nag-umpisa yung public ministry niya sa pag-call, di ba? Pag-call sa mga apostles, yan, no? And nung pumunta sila dito sa based sa mga scholar nga, baka daw kamag-anak nila or close friend nila yung kinasal. Kasi bakit andun si Mother Mary at si Jesus? And then, bakit kaya nakita ni Mother Mary? Sabi ko nga, siguro andun siya sa kusina. Kaya niya nakikita kung ano yung wala at saka kung ano yung kulang, no? Kaya andun siya. Kaya nung nakita niya, sinabi niya agad kay Jesus. Ang ganda nito kasi makikita din natin dito yung role ni Mama Mary actually na aside from yung sinasabi ni Sister Marilyn kanina na do whatever she tells you, yung bang intercession ni Mother Mary, 'di ba? Makikita natin dito na si Mother Mary plays a very important role in our lives. And especially so sa mga pamilya, no, sa buhay mag-asawa, na we can always go to Mary. No? Kung halimbawa may mga problema tayo sa pamilya, Mother Mary is always there to intercede for us. Ang sabi dito ni Jesus, di ba? It is not yet my time. What is it for me and you, woman? It is not yet my time. Hanon ko pa yung oras. And yet, because it is a request from a dear mother, ginawa niya. So, di ba ang ganda? Ang ganda nito. No? Parang minsan yung ibang sekta doon, ba't si Mother Mary? What is her role? Diba? Siyempre, si Mother Mary, pag humingi tayo sa ang nanay humingi sa anak, di ba, hindi maghihindi yun. So when we as Catholics ask the help of Mother Mary, kaya yung intercession we ask her help, siya naman, dadalhin niya yung problema natin kay Jesus. Dahil si Mama Mary ang nagdala sa problema natin sa kanya, Jesus can act on that. Parang yun ang inano natin. Na hindi naiintindihan ng iba. Kaya we have sabi nga the fullness of the faith. Gano'n. Ngayon, isa yun dahil kay Mama Mary. We can, here in our faith, meron tayong tinatawag na, it is very easy for us to call God our Father, since it is what Jesus told us. And we also have that mother figure, no? Kaya, kumbaga sa isang pamilya, completos pecados. Yan. No? Ano pa? Ang isa pa dito, yung jars of wine. Para sa akin, napaka-importante na malaman natin dito yung 6 jars of wine. Kasi pwede naman kasi na, patapos naman na yung wedding feast, isang jar na lang, di ba? Pero siguro noon, talagang yun lang yung available na jars, kaya yun yung pinapuno ni Jesus, di ba? Ano naman masasabi mo doon, Sister Mary? Yes, ang nanonotice, ang analyzation ko dito, hindi nakakatanggi si Jesus kay Mama Mary, di ba, no? Kahit na sinasabi niya na, hindi ko pa oras, no? Hindi pa kailangan. Pero sabi ni Mama, sige, punuin mo yung jars. Yung parang alam niya ang faith ni Mama Mary kay Jesus na hindi siya pwedeng, yung
talagang hindi ako tanggihan ng anak ko. Mm. Kaya nga sa atin, di ba, pag nag-pray tayo, Mama Mary, please pray for us. Mm. Na para sigurado natin na pag si Mama Mary na humingi para sa atin, si Jesus, ibibigay niya. Yun ang sometimes may mga problema. Mama Mary, please help me, you're my mother. Pray for me. Yeah. Oo, ito yung makikita natin yung grasya na binibigay ni Lord, no? Through Mother Mary. And yung 6 jars of water, pinuno talaga, no? Ay, ang isang jar, ano yung sabi dun sa isang jar? 25 to 30 gallons. 25 to 30 gallons, mga 100 liters. Ang isa. So, parang drum-drum talaga siya, no? And, dun natin makikita yung abundance of yung grace na binibigay ni Lord sa atin. Especially sa mga married couples. Kasi, kaya nga sabi ko kanina dun sa unang sinabi ko, Jesus is giving a very, giving importance to the sacrament of marriage. Diba? Yes. And for them to know kasi na bakit yung kung ubos ang alak di okay, ano. But kasi noon panahon nila noon kasi a wedding feast will last for a week. So kung nasa gitna pa lang ubos na ang wine, and wine is very important sa kanila kasi doon ang grapes, di ba? It would mean prosperity. Mapapahiya yung ikakasal. But the Lord is so merciful and compassionate. Ayaw niya na mapahiya yung bagong kakasal. So, He understands. Kaya, kahit hindi pa niya panahon, ginawa niya yun for the sake of the newly married. Kaya sabi mo, napaka-importante ang marriage kay Lord. Which is also, yun ang pinaka-importante na bagay lalo na ngayon. Because alam natin na maraming marriage that is breaking up. Yun ang isang problem that we have right now na about marriage. Kaya kung makita mo yung sabi niya, nagbibigay kami ng prekina. This is to let people know that marriage is just not an ordinary thing. It is a gift of God for the couples. It is the way to bless yung mga couples. Kasi minsan tanungin mo yung mga ikakasal, ba't kayo ikakasal? Wala lang. May ikakasal. Minsan, pag may anak, kasi requirement Kaya ito actually, di ba, ang parang, what do you call this, yung gusto naman ng church, kaya kahit na hindi ikakasal, pero magpapabinyag ng anak, ay nire-require nila ang pre-K para sa ganun, maintindihan nila yung importance ng marriage. Yan. So that, panunod naman, ay, kasjay gayam. So nga, in time, magpapakasal na rin sila in a short time, no? So, yung mga iba nga, may mga experience ka ba na binigyan ng pre-K na Sister Marlene na wala silang balak magpakasal, pero after the pre-K na, nakita nila, ganun kasi pala. Kasi doon nila naintindihan what is marriage. May time na, although we give, ang dami namin binibigyan na pre-K na dito, every Sunday kasi meron binibigyan. But there was a very interesting incident na hindi ko makalimutan. Pumunta kami sa Kibungan, nagbigay kami ng pre-K na actually, kasi maraming kasal na sila, nagli-live-in, iba, civilly married, mga ganyan. So, mix sila. So, parang nag-mix yung about pre-K na at post-K na, whatever. Ganyan. And some of them were, yung, meron, kasal na sila for 30 years, meron na kasal 10 years, so it's a mix. Kaya sabi ko, minsan, tinanong ko yung isa, sabi ko, ilang years married na kayo? Kasi medyo may edad na, oo, may apo na kami, sabi niya gano'n. Civilly married na kami ng 30 years. Gano'n? Buti naman naisipan niya magpakasal sa church. Opo, ma'am, para sa blessing. Gano'n lang sagot niya kasi
Alam mo naman yung taga doon, nahihiya. Parang shy. But nung nagmerienda kami, katabi ko siya, umupo ako sa tabi niya, tapos sabi ko, sabi ko gano'n, tuwang-tuwa naman ako sa iyo, kakasal kayo sa church, kahit na 30 years. Sabi niya, alam mo, may uncle kasi ako na 82 years old. Gusto nila magpakasal. Sabi niya, lahat kami, ayaw. Sabi niya, ano pa, matanda na kayo, huwag na kayo magpakasal. Civil married naman, may apo na kayo, apo sa tuhod pa, ganyan, kasi 82 years old. Ang sagot ng uncle niya, na sabi niya, alam mo, kasi parang ito pag nagpakasal ako, parang ito ang paraan para makapunta ako ng langit. Amen. Yun ang sagot niya. Yung sagot ng yun tumatak dun sa pamangkin niya, kasi uncle niya yun. Kaya kahit na 30 years din silang kasal, magpakasal. Naikwento ko kay Father sa Kibungan ng Parish Priest doon. Tapos, sabi niya, sabi ko sa inyo, kasi ang sacraments are ways to become holy, ways na pumunta ng langit. Yes. Gusto ko yan, sabi niya. What a good answer na sinabi niya yun for an 82 years old na sasabihin niya. Kasi naramdam daw niya na yun ang paraan para makapunta ng langit. Yan, diba? You know, it reminds me, minsan I gave also pre-K no? Meron yung lola and lolo na talaga, no? And then, ba't required na palang isa mga nag-pre-K na? No, you know, DJ babae, stroke na siya stroke patient. Marigrigatan pa rin, umuli ije agdan, kasta inya. Pero na-require pa rin sila for pre-K na. And yun yung parang naging example ko dun sa mga bago na hindi pa ayaw magpakasal, no? Nakita nila yung matandang, yung old na couple na to. Tinanong ko sila, bakit po gusto nyo pang magpakasal? Ano naman na kayo? Civilly married, sabi ko. Hindi sa sinasabi ko na hindi na kailangan, ang point ko lang doon, kaya ako tinatanong, is to bring out kung ano yung purpose talaga nila. Kasi sasabihin ko pa rin naman na kailangan talaga ang church wedding, especially for us na Catholic, baptized Catholics, we really need to have the sacramental marriage. And parang lahat ng mga tinanong ko, sisters, na bakit kayo magpapakasal sa simbahan? Kasi gusto namin magkaroon ng blessing. Gusto namin makasama si Lord sa aming kwan. And kagaya din nung matanda na yung tinanong mo, no? Yung sabi nung matandang lalaki, sabi niya, mamamatay na lang kami, wala pa kaming sakramento. Yes. So, yun, no? Diba? Ang ganda. Kaya, ang tama yun, yung it is our way to heaven. Kaya ngayon, kahit na matanda na kayo or what, pakasal na kayo. Huwag kayong mahihiya because you know, your that is a sacrament when nagiti parish priest yo, they would be very happy and willing. Uray mo kayo nga ka-old nga bayag nga agsamsaman, han kayo apo nga agbabain nga mapan kani apo padi nga mangibaga kanyada. And especially so, syempre, sa mga young. Diba? Ikwento ko sa inyo yung sa anak ko. Yung anak ko, my boyfriend, ngayon, nung nagbabalak magpakasal, sabi ko sa kanila, family and life pa man din ako, sabi, magpakasal kayo sa church. Sabi, hindi pwede dahil yung kapatid, parents, ay yung nanay niya nasa abroad, mga kapatid, tapos ang tatay niya paalis na, papuntang Canada. So, walang kasama yung kanyang anak. So, sabi nila, magpakasal na sa 2026, mag-civil wedding na lang sila. Sabi ko, kahit na simple lang, ninang-ninong, tapos gano'n, huwag na kayong
ano Travel mga ito, ganito, o dahil mga dahil ganon. Importante, makasal kayo sa simbahan. Ang kulit ko daw, hindi ko daw maiintindihan ba yung kanilang sitwasyon. So, para hindi na magkaroon ng samaan ng loob, tumahimik na lang ako. Sabi ko, pero pag-isipan nyo, sabi ko, nandun ako sa Blessed Sacrament, Lord, tignan mo naman, anong gagawin ko? Ayaw naman nila. Gusto ko naman magpakasal sila, ganun. So, yun palagi yung dinadasal ko sa Blessed Sacrament. And then, yung time naman na nag-tree planting na sila, lahat ng papers available na, ganyan. Yung schedule na lang with mayor ang hinihintay nila. So, yung time, may time na sila punta sa araw na yun, pumunta sila, nirefuse sila ni mayor. Praise God. Ayaw ni mayor. So, wala daw silang ginawa. Anong Kasi rason? daw maraming ginagawa, ganun, busy daw, Praise ganun. God. Nakita ko naman na during that day, nag-mass wedding pa si mayor, mga ganyan. Tapos yung ganun, so, naghanap tuloy sila ng church kung saan magpakasal. Oh, praise Ganun, God. so, kaya ikinasal sila sa San Lorenzo, sa church. Gawa ni Lord, kaya sabi ko, Lord, nanalo ka. Diba? Yung, kahit anong gano'n, wala akong magawa kasi ay doon ko nakita how the Lord wants talaga na dapat ikasal sa church. You know, yung Oo. example mo na yan, Sister Oo. Marlene, the intercession of a mother. Yes. Diba? Yes. Diyan mo makikita yung Oo. importance na yung role ng mother. Kaya po, ito, isa sa mga sinasabi namin sa pre-K na, no? Ang mga babae, they are subordinate to the husband. Ano ang role ng mga... Kasi ang husband is the head of the family. And the woman, ang role naman niya, siya yung talagang nagpre-pray. Talagang siya yung, prayer warrior ng family. Yan. Yes. Oo. Yan yung isa sa mga sinasabi namin. Hindi actually... sige, Ate Marlene, baka may maidagdag ka doon. The mother will always, di ba, ibang nanay, pagdasal pa lang. But also, I always tell that the husband, your role as a husband, responsibilidad mo to bring your wife and your children to heaven. Yes. Sabi ko, kung hindi nakapunta sa langit yung mga asawa at yung dahil kasalanan, kaya yun, nakaganda yung mga lalaki. Because it is your role, dahil iba, kaya the men are chosen as head of the family, kasi iba yung, lalaki. Pag sinabi nga sabi ng nanay, anak, simba na tayo. Mamaya pa, ayaw ko, inaantok pa ako. Pero pag yung tatay ang magsalita, anak, gising na, punta na tayo. Hawak niya buong pamilya, yung gano'n. Kaya siguro, yun ang talagang binigay ni God na role ng lalaki. Yes. Kahit na sabihin mo mas mababa ang sweldo ng lalaki or what. But he is still the head of the family. Oo. And tayo mga babae, it's our role to pray for the husband na maging okay ang kanyang decision and everything. Tama yun, no? Kasi hindi natin, kung minsan, especially if the woman is a career woman, no? Or if there are times, yung time natin ngayon, kung minsan ang mga babae sila yung nag-work, tapos yung lalaki sila yung nasa bahay, no? Pero kahit ganon ang setup ng family ninyo, still the head of the family is the man. Hindi po yung woman. Yes. Kaya nga, di ba, pag kinakasal po tayo, meron tayong nilalagay na veil. Akala natin mga ano lang yun, mga chichebureche lang yun, pa-cute lang yun. Hindi po maibig sabihin po yung veil, no? Paano ba nilalagay, Sister Mayet, ang veil? Ang veil, ang Nilalagay sa ulo ng babae to the shoulder. to the shoulder of the man. Kaya kung makikita mo from afar or sa likod, ilang head ang nakalabas? Ilang head ang nakalabas? Isa Isa lang. Kasi Kaning it is head the ng head ng lalaki. lalaki. Kaya
Ang head po ng family ay ang lalaki. Baka ngayon kung ayaw nila, pagbalikan nila. Ang tawag po natin under desire. So, ganun po siya, no? Kaya po, sa kasal, isa lang yung head. Because the family is, sabi nga ni Ate Marlene kanina, man and woman becomes one. Diba may nagtanong, ito yung kwento nung Juan. Sabi niyang isang Pharisee kay Jesus, anong masasabi mo sa divorce? Kasi si Moses, pinayagan niyang divorce, sabi niya, no? Sabi ni Jesus, from the beginning, yun yung sinasabi ni Ate Marlene kanina na the author of marriage is God. And that is from the beginning. From the beginning, hindi yan ang turo ni Lord. Hindi yan ang gusto ni Lord, no? Ang gusto niya, man and woman become one, no? Iisa lang sila, sabi niya. Pero dahil matigas ang ulo niyo, pinayagan niya kayo, sabi niya. Pero sabi niya, hindi yan ang tama, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kalooban niya, it is for the man and the woman to become one. So they are one body. Okay? So one body. Kaya nga, ang pamilya, ang ulo, bakit meron bang isang katawan na dalawa ang ulo? Isa lang, no? Kaya yun yung lalaki. Yung baka may mag-text sa atin, ano yung mga kahit awayin niyo po ako. Yan po ang catechism natin. Kasi pag yun sa, di ba, yung sa marriage or other sacraments, maraming symbols. And one of the symbols is yung veil. For the matrimony. It would also represent yung, di ba, nung time ni Moses that they were walking in Mount Sinai, the desert. The cloud is over there. They could get care of them. Parang ganun din daw yun, yung veil yun. It is a sign that God is taking care of the family, of the husband and wife. Tapos yun. And another symbol is yung cord. Di ba? Ang cord is parang letter 8 or infinity. It means that infinite dapat ang love ng mag-asawa. Kaya 8 ang ko na, di ba? Parang ganyan. And then put together na ganyan. Parang because yoke, dapat if you, the husband and wife should walk together. Hindi yung, nauna yung lalaki na iwan doon, nahuhuli. Hindi. They should, as husband and wife, kayo ano sila, they walk together. Best of friends, best of partners, best of lovers. Yes. And, syempre, as one, ibig sabihin, kung yung isa is falling apart or in his faith nagdidwindle ganyan, yung isa siya yung hihila. Okay. Ganun po yung ibig sabihin nun. Diba? Ang ganda ng yung ritual natin sa kasal. Actually, ang ganda niya. Importante yung ring. Oo, yung ring. Sige. Anong ibig sabihin ng ring? Eto. Ikaw na? Di ba ang ring, di ba? There's no beginning and no end. Yan ang love ni Lord sa atin. Ganyan din dapat ang love ng mag-asawa. No beginning, no end, kaya bilog. And makita mo na ano nakasulat sa ring mo. Sige. Ano nakasulat sa ring mo? Siyempre, pangalan ni Dante. Dante, oo. Ano nakasulat sa ring ni Dante? Siyempre, yung pangalan ko. Yun kasi it with parang yung time noon may master at ang master noon, panahon noon, meron silang mga slaves. Yung master would give rings to the slaves at isusulat ang pangalan niya. So it would mean na yung slave na yun, ito ang master niya. Yes. So mag-asawa din, parang you are the slave. Yes, I know. You are the slave of Dante. But and Dante is also slave. Kaya you serve each other. Yun ang sharing. Yun yung and then mutual. You serve each other as husband and wife. Yan. Hindi yung mas okay yung isa, mas
mas konti nilalaban ng isa kasi yung isa. And then it is, where is it placed? Dun dito sa ano? Because there is a vein that connects with the heart. Kaya it is there. Yan ang yan ang ibig sabihin. Kaya it's all about love actually. Naku, alam mo, Sister Marlene, dapat meron tayong separate talaga na session para sa dito. Pero, alam nyo kasi, di ba tayo, nagbibigay tayo ng pre-K na kung minsan, isang pair lang, kung minsan, ang dami-dami nila, di ba? And, alam nyo, nakakatuwa kasi, para sa amin na family and life, kasi kahit na linggo or sabado po yun, na sana, ay naku, sana time for family, ganyan. But then this is our parang share. It is our service to the community, no? We do it. At maraming when people comes to listen, kahit na yung pabinyag lang sila, pero they were present during the day na nagkakaroon sila ng time na, ay, magpapakasal. Mga ganyan. Sana, kaya yung mga nandito na nakikinig sa atin, get married kasi that is one way na the Lord will really bless you. Kasi it's through the sacraments naman that the graces of God will come in, especially in marriage. yes. Diba? And God has promised na in marriage talaga, God will help those married couples. Oo. Maalala ko, meron tayong actually kasamang sister na na dito, member natin sa community, no? They have been civilly married for 15 years, no? And then, lagi silang, as a whole family, pumupunta sa Sacred Heart, ganyan. Doon sa children's ministry noon, syempre sinasabi nila tungkol sa sacraments, ganyan. And then there was a time na yung panganay nila, parang nagrebelde. Tapos hindi maintindihan ng nanay niya bakit ganun. Tapos kinausap niyang mabuti yung anak niya. Sabi ng anak niya, punta tayo ng punta dyan sa Sacred Heart. Hindi naman kayo kasal, sabi niya. Di naman, you are not married in church, sabi niya. Nagre-rebelde pala yung anak niya kasi parang nakita niya na may disconnect sa ginagawa nila at saka dun sa faith nila ba. So you know what happened? Nagpakasal sila. And ang ganda kasi yung mga anak, sila na yung mga ring, sila na yung mga naglagay ng veil, ganyan, ano? Ayan. So, pero ang ganda kasi ang sabi nung babae, nung nagpakasal kami in the civil wedding, sabi niya, para pala kaming nagpayong, sabi niya. Kaya yung grasya ni Lord, instead na diretsyo na pumupunta sa aming family, wala. Parang kaming nagpayong, pinayungan namin yung grasya. Pero nung nagpakasal kami sa church, sabi niya, para kung clinose yung payong and I can really feel the blessing of God in our family. Di ba very nice? Ang dami namin pwedeng i-example at ikwento, no? Kaya lang, parang kulang ang ating oras. Kulang ba? Marami pa tayong Hindi, oras. meron pa tayong list kasi kulang tayo. Sige. Kasi nasimulan na natin ng symbols. This one symbol kasi baka nasa isip nila, yung array. Yes, symbol. That is a symbol na talagang, di ba, ang husband will give that array to the wife. The husband should support the family. Yun ang sinasabi. It would represent also yung prosperity. Ngayon, sabi ng Father Silver actually, pag binibigay, maganda sana yung puro coins. Pag binigay, klink. Ayan. Pero pag nahulog daw ang coin, huwag na mag-isip, ay, masisira yung kanilang marriage. Hindi na yung gano'n. But yun ang kaya yun ang at least nabanggit na natin lahat ng symbols ng wedding. Kasi minsan we attend a lot of weddings pero hindi natin alam ano nangyayari. Diba? Yes. Yun pala everything would represent talagang has meaning and it would represent the graces of God na binibigay sa
mag-asawa. Pero ang ganda nung words dun sa pagbigay ng ari. Kasi ang sabi niya, binibigay ko sa'yo, pinagkakatiwala ko to sa'yo. Sabi nung lalaki, di ba? Ano ang sasabihin ng babae? And I accept it. And take care. Meron yung parang, and I will take care of it. Yun po yung role ng babae. Na hindi yung pampaganda lang po yung binibigay ng asawa, no? It is for the whole family. It is for kung ano yung ikakabuti ng buong pamilya. Hindi yung pang botox, pang lipo, hindi po yun. No? It is for the good of the family. Di ba ang ganda ng ating yung mga rituals na makikita natin sa kasal, may mga meaning po yan. At dito nga sa ating gospel, pinapakita yung importance ng marriage. Kaya kayo po na nakikinig ngayon, kung meron po kayong mga kakilala na hindi pa kinakasal sa simbahan, kahit na civilly married sila, ito, meron po yung mga civilly married, no, compared to the church marriage, meron silang hindi pwedeng gawin. That is to receive Holy Communion. What's the reason behind that based on our catechism, Sister Marlene? Hindi kasi hindi sila kinasal and they're staying together, di ba? For the Catholic Church, it is not a blessing. It is actually a sin. Since you are there na, parang gano'n, kaya they recommend na go to confession and everything. But you cannot receive Holy Communion. Kasi may kasalanan ka when you receive Holy Communion and it's a mortal sin. And Jesus who is so holy, di ba? Jesus who is so holy, tapos hindi mo pwedeng i-receive kasi, di ba? The more na nagkakasala ka pala. Oo. Alam mo, Sister Marlene, it's very painful to see kung meron kang kakilala tapos nakita mo na magkukumunyon siya, alam mo na hindi tama yung hindi sila kasal sa church, no? Han mo ba't mabalin nga pan rabsutan? Anya nga mabalin. Kasi nga, for pastoral reasons. Marami talaga hindi nakaintindi na gano'n. Oo. Kaya po namin sinasabi dito. Kasi, if you also know the value of the Eucharist, mag-iisip ka talaga bakit dahil lang sa hindi kami kasal sa simbahan, hindi ko marireceive si Jesus? No? I have a meron kaming pinuntahan noon na bahay. And she really loves Jesus. No? Alam niyo ang sabi niya, agsangit na talaga DJ nga bakit niya ko na I really miss Jesus in the Blessed Sacrament. I really miss receiving Him in the Eucharist. Sabi niya, kasi nagkasada kinila kay nangam civil lang niya. At ibagbaga na piman nga agkasada di simbahan. Kasangay nga DJ lakay, haan nga mamati. Kumbaga, it's the same. Para kanya na it's the same. Pero, iso na, it has been years, sabi niya sa akin noon, I have not been receiving Jesus for almost 20 years now. At talaga nga mariknam, DJ, yung longing niya of Jesus in the sacrament, in the Eucharist, no? Kaya ganun po siya, mga kapatid. If you really love Jesus and you want to receive Him in the Eucharist, sana tignan din natin yung ating yung kasal natin, or kung tayo ba ay nagkakasala, hindi natin itong civil married po, basta ang requirement po ng church natin for you to receive Jesus in the Blessed Sacrament, in the Holy Communion, you are not in the state of mortal sin. And pag ganun po na hindi tayo kasal, para po tayo, we are living in mortal sin. But this does not prevent you, sabi nga ni Father dun sa isang nagtanong ng ganyan,
continue going to Mass. Yes. Kasi only God knows anong dapat para sa iyo eh. So, He knows your heart, He reads your heart. Continue going to Mass. Pero if you know na hindi nga pwede, magpa-bless, continue go to confession, and then you magpa-bless ka, gano'n. Kasi receiving it will aggravate yung kasalanan mo. So, para hindi ka nagkakasala, wag na lang. Just go there, continue. And then think of it, kasi marami din sa tanongin mo, bakit hindi kasal? Kasi mag-iipon pa kami ng pera. Hindi na ngayon, kasi we can have simple weddings here na hindi na kayo gagastos. Kayo mag-asawa na lang at saka dalawang witnesses. Ninong-ninang lang. Yun lang. That is the only required thing na pwede kayo. So, hindi na kayo gagastos. Or go for mass weddings. Kasi whether simple wedding and granding wedding, it is the same sacrament that God will bless you with the same. Yes. Ang dami pa nating pwedeng pag-usapan tungkol dito, Sister Marlene. Pero wala na talaga tayong time, no? So, may we invite Sister Marlene to please pray, do the healing prayers before we close the program. In the name of Father, Son, Holy Spirit, Amen. And Lord God, thank you so much for being here, for guiding us to talk about these problems of marriage. But we know that your blessings, you are a merciful God, and you would heal us. Please heal each and every one of us who has problems with their marriage, kung may mga breakups, o kaya ganun yung, o kaya yung problema nila na hindi na pa sila kinasal sa church, maraming rason. You know their hearts, dear Lord. You know what they need most, dear Lord God. So touch each and every one of them. Touch also their children. And all those, even the priests would be there to help. Kung meron those people who would need some advice, Lord, lead them. You can lead them to us, dear Lord God, as we would like to do, to bring you to them, and they would learn to understand your sacrament, dear Lord God. So heal us. Heal marriages most especially, dear Lord God. We know that there are so many broken families because of this marriage, no misconceptions about the marriage that started from you. You are the author of marriage, so you know what is best for each and every one of us. So heal us, O Lord. Heal broken relationships, Lord God, husbands and wives, or even between parents and children, Lord God. Be there with us. Heal each and every one of us. This we ask with the intercession of our Mother, the Blessed Virgin Mary. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. The Father, Son, Holy Spirit. Amen. Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph, Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph, May I forth my soul in peace with you. Amen. Together we say, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Till next. Next. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary.
Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.